Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong lumayo sa'yo, bumabalik din sa'yo. Ikaw pa rin kahit masakit, kung bibigyan man ng isa pang pagkakataon, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Tahimik ang gabi, hindi dahil payapa, kundi dahil wala nang natitirang lakas pa para magsalita. Sa loob ng maliit nilang apartment, maririnig lang ang mahinang tunog ng electric fan na umiikot. Paulit-ulit, nakakaumay. Parang relasyon nila, umiikot na lang sa iisang problema, iisang sakit, iisang tanong. Bakit pa ba sila nandito? Nakatayo si Romel sa kusina. Hawak ang baso ng tubig na matagal nang hindi iniinom. Nakatingin lang siya sa kawalan. Sa kabilang side ng sala, nakaupo si TJ. Nakayuko, nakapikit. Para bang sinusubukang takasan ng sarili niyang iniisip. Hindi sila nag-uusap. Hindi dahil wala silang gustong sabihin, kundi dahil pareho silang pagod nang marinig ang isa't isa. Anong oras ka na naman uuwi? Mahina ang boses ni TJ, pero sapat para mabasag ang katahimikan. Napapikit si Romel. Huwag na nating simulan, sagot niya na malamig. Hindi ako nagsisimula, sagot agad ni TJ. Napatingin. Nagtatanong lang ako. Tanong na may halong paratang. Balik ni Romel. Sanay na ako. Napangiti si TJ. Isang ngiting walang saya. Alam mo, dati hindi ka naman ganyan sumagot. Dati hindi ka rin ganyan mag-isip. Sagot ni Romel. Hindi tumitingin. Tumayo si TJ. Dahan-dahan, mabigat. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Romel. Pagod na siya. Lahat na lang kasi mali sa akin. TJ, kahit anong gawin ko, kulang. Kahit anong ibigay ko, parang wala lang. Talaga? Napatawa si TJ. Pero may kirot. Ikaw pa talaga ang nakulangan. Ikaw na halos ang wala ng oras sa akin. Napatingin si Romel. Para saan ba to lahat? Para sa atin, di ba? Para sa atin? Ulit ni TJ. O para sa sarili mo? Napatahimik si Romel. At doon nagsimulang uminit ang hangin. Alam mo kung anong problema? Tagtag ni TJ. Hindi mo na ako nakikita. Hindi mo na rin ako naiintindihan. Sigaw ni Romel. Napalakas ang boses. Ano kita iintindihin kung hindi ka naman nagsasabi? Paano ako magsasalita kung bawat salita ko mali sa'yo? Tahimik. Pero ngayon, hindi na ito yung tahimik na pagod. Ito yung tahimik bago sumabog ang lahat. Napapagod na ako, Romel. Mahina. Halos pabulong. Pero ramdam. Tumigil si Romel. Doon lang siya tumingin. Direkta. Sa mga mata ni TJ. At doon niya nakita. Ang taong minsan niyang minahal ng sobra. At ang taong ngayon, parang hindi niya nakilala. Pareho tayo, sagot niya. Isang linyang simple,
pero punong-puno ng ibig sabihin. Umupo si TJ sa sofa, napahawak sa noo. Naalala mo pa ba? Tanong niya. Noong una, napangiti si Romel, pero hindi niya napigilan. Sa dance practice, tumango si TJ. Ang yabang mo pa noon, dagdag niya. Akala mo ikaw yung pinakamagaling. Totoo naman, sagot ni Romel, bahagyang napangiti. Saglit lang. Dahil kasunod nun, bumalik ang bigat. Masaya tayo noon, bulong ni TJ. Hindi tayo ganito, dagdag niya. Napatingin si Romel sa sahig. Hindi rin naman ganito ang mundo noon, sagot niya. Hindi rin ganito ang desisyon natin, balik ni TJ. Tama, masakit na tama. Kung pwede lang ibalik, sabi ni TJ. Hindi niya tinapos. Hindi niya kailangan. Kasi alam na ni Romel ang kasunod. Hindi kita pipiliin. Napapikit si Romel at parang may bumagsak sa dibdib niya. Mabigat, masakit, pero hindi na bago. Kahit ako, sagot niya, mahina, diretso. Kung may pagkakataon ulit, hindi na rin kita pipiliin. Tahimik, walang sumigaw, walang nagalit. Dahil pareho nilang alam, ito na ang totoo. Lumipas ang ilang minuto. Magkalayo sila. Magkaiba ng iniisip. Pero iisa ang pakiramdam. Panghihinayang. 20 taon. 20 taon ng pagmamahal, away, sakripisyo at pangarap. Na nauwi lang sa ganito. Sa katahimikan, sa pagod, sa pagkawala. Bakit kaya, bulong ni TJ, hindi tumingin? Bakit tayo umabot dito? Hindi agad sumagot si Romel. Matagal. Bago siya huminga. Siguro, sabi niya, pinili natin ang isa't isa. Pero hindi natin piniling ayusin habang tumatagal. Napapikit si TJ. May luha. Hindi niya pinigilan. Minahal kita, Romel. Alam ko. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Masakit marinig. Pero mas masakit kasi totoo. Ganun din ako, sagot ni Romel. At sa unang pagkakataon, pareho silang umamin. Hindi sa galit, hindi sa sumbatan, kundi sa pagod. At doon, biglang, namatay ang ilaw. Brownout? Tanong ni TJ. Napatingin sa paligid. Pero hindi ito normal. Walang ilaw sa labas. Walang ilaw sa buong mundo. Parang nilamon ng dilim ang lahat. Romel, may kaba sa boses ni TJ. Ngunit bago pa siya makalapit, isang malakas na liwanag ang sumilaw sa kanila. Parang may bumukas ng pinto. Isang pagkakataon. Isang hiling. Isang paano kung nakapikit sila. Pareho. At sa huling sandali, may isang tanong sa isip nila. Kung may chance ulit, pipiliin pa ba kita? Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell
para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Kung may chance ulit, pipiliin pa ba kita? At nang muli silang dumilat, wala na ang dilim. Wala na ang apartment. Wala na ang sakit ng kasalukuyan. Dahil ang nasa harap nila ay ang nakaraan. At isang pagkakataon na baguhin ang lahat. Hoy! Hoy! Gising na! Malilate ka na! Napabalikwas si Romel. Mabilis ang tibok ng puso niya. Pawis na pawis. Parang hinahabol lang kung anong hindi niya maintindihan. Napatingin siya sa paligid. Kwarto. Pero hindi yun yung kwartong kinasanayan niya sa loob ng maraming taon. Mas maliit, mas luma. May poster sa dingding, mga sayaw, mga kompetisyon. May cabinet na hindi pa sira. May electric fan na may ingay, pero hindi pa kalawangin. Dahan-dahan siyang bumangon. Hindi pwede. Lumapit siya sa salamin at doon napatigil siya. Hindi na mukha ng lalaking nasa 40s ang nakikita niya, kundi isang binatilyo. Mas bata, mas buhay ang mga mata. Wala pang bakas ng pagod. Napaatras siya. Hindi. Panaginip lang to. Hinawakan niya ang sarili niyang muka. Totoo, ramdam. Romel, bilis na! Sigaw ulit mula sa labas. Boses ng nanay niya, na matagal na niyang hindi naririnig. Naupo siya sa kama at unti-unting pumasok sa isip niya. Nakaraan to. Sa kabilang bahagi ng lungsod. Buisit. Ang aga naman. Napapikit si TJ habang pilit na bumabangon. Pero may kakaiba. Hindi masakit ang likod niya. Hindi mabigat ang katawan niya. Parang magaan. Napamulat siya agad. At tulad ni Romel, napatingin sa paligid. Kwarto rin. Pero hindi yung kwartong ilang taon niyang pinagsaluhan kasama si Romel. Ito, yung dati, yung bago pa sila. Yung panahon na hindi pa sila nasasaktan. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa salamin. At nang makita niya ang sarili, napatras siya. Anong nangyayari? Hinawakan niya ang buhok niya. Mas maayos, mas bata. Napahawak siya sa dibdib niya. Mabilis ang tibok. Hindi dahil sa kabalang, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Unang araw, parehong hindi mapakali. Parehong nag-iisip. Parehong may dalang alaala na hindi tugma sa mundo sa paligid nila. Habang naglalakad si Romel papuntang school, hindi niya maiwasang mapatingin sa bawat sulok. Mga estudyante, mga tawa, mga simpleng problema. Ganito pala, bulong niya. Ganito ulit. Pero kasabay ng pagkamangha, may kaba. Dahil alam niya sa bundong ito, nandun si TJ. At kung totoo man to, mauulit ang lahat. Hindi na. Madiin niyang sabi sa sarili. Hindi na ako babalik sa dati. Pagpasok niya sa gate, parang may humila sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam. Hindi niya alam kung bakit. Pero kusa siyang napatingin sa gymnasium. At doon, sa loob, may sumasayaw. Isang grupo. At sa gitna, siya, si TJ,
Mas bata, mas masaya, mas malaya. Parang walang dinadalang sakit. Parang hindi pa siya ang lalaking nagsabing, kung pwede lang, hindi kita pipiliin. Napahigpit ng hawak si Romel sa bag niya. Hindi na, bulong niya. At agad siyang tumalikod. Hindi niya kayang lapitan. Hindi niya kayang harapin. Hindi pa. Pero hindi niya alam na sa kabilang side ng gym, napahinto rin si TJ habang sumasayaw. Bigla siyang natigilan. Parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. Parang may pamilyar na presensya. Dahan-dahan siyang napalingon sa pintuan. At doon, may nakita siyang likod. Paalis. Pero kahit likod lang, kilala niya. Siya yun, bulong ni TJ. Tumigil ang mundo niya sandali. Hindi pwede. Huminga siya ng malalim. Hindi na mauulit. At pilit niyang ibinalik ang sarili sa sayaw. Pero hindi na siya masabay. Kasi ang isip niya nasa taong pilit niyang iniiwasan. Tanghali, sa kantin, mag-isa si Romel. Tahimik na kumakain. Pinipilit gawing normal ang lahat. Pinipilit kalimutan na may isang taong umiikot sa paligid na maaaring magpabago ng lahat. Pwede ba makishare? Napatingin siya. Isang babae. Ngumingiti. Sige, sagot niya. Umupo ito. Lian pala, sabi niya. Inabot ang kamay. Romel. Bago ka lang, no? Tumango si Romel habang nag-uusap sila. Hindi niya napansin. May isang pares ng mata na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Si TJ, hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang may kumurot sa dibdib niya. Ang bilis, bulong niya sa sarili. Ganun ba talaga kadali? Hindi niya tinapos ang isip. Ayaw niya. Oy, TJ! Napalingon siya. Isang matangkad na lalaki ang papalapit. May kumpiyansa, may karisma. Si Marjo. Marjo, pakilala nito, varsity. Hi, sagot ni TJ. Sumasayaw ka, di ba? Galing mo kanina. Salamat. Libre kita ng milk tea mamaya. Ha? Hindi. Libre ko na. Putol ni Marjo. Nakangiti. Napatawa si TJ. Bahagya. At sa sandaling yon, nakita siya ni Romel. Kasama si Marjo. At hindi niya maintindihan kung bakit. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Wala na dapat to. Bulong niya. Pero bakit? Parang ayaw niya. Hapon. Dance practice. Okay. New members, pasok. Sigaw ni coach. Parehong napatingin. Parehong walang choice. Parehong pumasok. At doon, nagtagpo uli ang landas nila. Mas malapit, mas malinaw. Partner kayo. Parang tumigil ang mundo. Nagkatinginan sila. Walang ngiti, walang galit. Pero, punong-puno ng alaala. Hindi ako. Sabay nilang sabi. Natigil, nagkatinginan ulit. At, napatawa ang buong grupo. Grabe, parehong attitude, sigaw ng isa. Bagay kayo, dagdag pa. Napairap si TJ. Napailing si Romel. Pero sa loob-loob nila, pareho silang kinakabahan. Ready? Music! Nagsimula ang tugtog. At napilitan silang gumalaw. Magkatapat, magkahawak. Parang dati, pero hindi na pareho ang pakiramdam. Mas mabigat, mas komplikado. Habang sumasayaw, hindi nila maiwasang magtama ang mga mata nila. At sa bawat segundo,
Bumabalik ang alaala. Mga tawa, mga away. Mga salitang hindi na mababawi. Hanggang sa biglang nadula si TJ. At bago pa siya tuluyang bumagsak, nahawakan siya ni Romel. Napalapit. Sobrang lapit. Halos marinig ang tibok ng puso ng isa't isa. Tahimik. Mabagal ang oras. Bitaw! May nang boses ni TJ. Pero hindi agad bumitaw si Romel. Parang may pumigil sa kanya. Parang ayaw niyang pakawalan. Hindi na naman. Romel! Ulit ni TJ. Doon lang siya natauhan. At dahan-dahan siyang bumitaw. Pero may naiwan. Hindi sa kamay, kundi sa dibdib. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naramdaman na kahit anong pilit nilang iwasan, may bumabalik. At kahit anong sabihin nilang, hindi na. Parang may bulong ang puso nila na nagsasabing, pero bakit? Ikaw pa rin. Umagang-umaga pa lang, pero mainit na agad ang ulo ni Romel. Left! Left! Hindi right! Sigaw ni Coach habang nagpa-practice sila sa gym. Pagod na ang lahat, pawis na pawis. Pero mas pagod si Romel sa isang bagay na hindi niya mapaliwanag. Hindi sa sayaw, kundi sa tanawin sa harap niya. Marjo, bitawan mo nga ako. At tatawang sabi ni TJ habang pilit na inaalis ang kamay ng lalaki sa balikat niya. Ayaw mo sagot ni Marjo. Nakangiti. Partner kita ngayon. Hindi kita partner. Sino? Si Romel. Sabay tingin niya kay Romel. Saglit na natahimik ang paligid. Napatingin ang lahat. Napatingin si TJ kay Romel. Napatingin si Romel sa kanila. At sa loob ng ilang segundo, parang may hindi sinasabi na dumaan sa pagitan nila. Hindi. Mabilis na sagot ni TJ. Umiiwas ng tingin. Kahit sino, wag lang siya. Parang may kumurot sa dibdib ni Romel. Hindi na bago ang sakit. Pero iba pa rin kapag naririnig mo ulit. Diretso, walang preno. Napangiti si Marjo. Good. Akin ka today. At sino nagsabi? Singit ni Lian. Biglang sumulpot sa tabi ni Romel. Practice tayo, Romel. Hinila siya. Bigla, walang paalam. Uy, sandali lang. Reklamo ni Romel. Pero nakatingin pa rin siya kay TJ. At nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito. Halos hindi mapansin. Sapat para makaramdam siya ng kakaiba. Focus. Sabi ni Lian habang hinahawakan ng kamay ni Romel. Kanina ka pa lutang. Sorry. May iniisip ka, no? Nakangiting tanong niya. Wala. Sure ka? Kasi kanina ka pa nakatingin doon. Sabay tingin niya kay TJ. Napaiiwas si Romel. Hindi Sinungaling. Natatawang sabi ni Lian. Pero okay lang. Practice muna tayo. Hinila siya nito papalapit. Mas malapit. Mas dikit. At sa hindi kalayuan, nakatingin si TJ. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero parang naiirita siya. Wisit. Pulong niya. Ano? Tanong ni Marjo. Wala. Nagsiselos ka ba? Napatigil si TJ. Napatingin siya kay Marjo. Ha? Maliw ka ba? Ganun kasi yung mukha mo Nakangising sabi ni Marco. Yung tipong gusto mong sumingit pero wala kang karapatan. Napatawa si TJ. Pero pilit. Wala akong pake. Sure? Super.
Eh bakit kanina ka pa nakatitig? Natigilan siya. Wala siyang maisagot. Kasi kahit siya, hindi niya alam. Break muna! Naghiwa-hiwalay ang grupo. Umupo si Romel sa gilid, uminom ng tubig. Pagod ang katawan, pero mas pagod ang isip. Grabe ka naman kanina, sabi ni Lian habang katabi siya. Halos mabali ang kamay ko sa higpit mo. Ha? Sorry. Napakamot siya ng ulo. Okay lang. At least, alam ko na malakas ka, biro niya. Napangiti si Romel, pero saglit lang, dahil nakita niya. Papalapit si TJ kasama si Marjo. At tumigil sila sa harap nila. Pwede makiyo po? Tanong ni Marjo. Public space to, sagot ni Romel. Walang emosyon. Umupo sila, tahimik. Pero ramdam ang tensyon. Ang galing mo kanina, TJ, sabi ni Lian. Lalo na yung spin. Basic lang yon, sagot ni TJ. Basic? Singit ni Marjo. Eh ako nga, nahihilo pa rin hanggang ngayon. Napatawa si TJ. At sa unang pagkakataon, narinig ulit ni Romel ang tawa niya ngayon. Yung totoo, yung dati. At hindi niya napigilang mapatingin. At sakto, nagtagpo ang mga mata nila. Tahimik, pero may kung anong bumalik. 1 segundo, 2 segundo, hanggang sa... Oy, Romel, singit ni Lian. Tara, bili tayo ng tubig. May tubig na ako. Gusto ko pa. Pilit niya, sabay hila ulit. Napahila si Romel at habang papalayo, napatingin siya ulit kay TJ. At nakita niya, nakatingin pa rin ito sa kanya. Grabe ka, sabi ni Lian habang naglalakad sila. Halata masyado. Anong halata? Yung tingin mo sa kanya. Napahinto si Romel. Wala akong... Alam mo, putol ni Lian. Nakangiti pero seryoso ang mata. Kahit hindi mo sabihin, may something. Tahimik si Romel. Hindi niya kayang aminin. Kahit sa sarili niya. Wala yun, sagot niya. Pero sa loob-loob niya, meron. Sa bawat sigaw ng kahapon, mga salitang di napigilan, unti-unting napagod ang puso sa pagmamahal na nasugatan. Akala ko tayo na ang dulo, akala ko wala nang bukas. Pero bakit kahit tapos na tayo, ikaw pa rin ang hinahanap. Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong lumayo sa'yo, bumabalik din sa'yo. Ikaw pa rin kahit masakit, kung bibigyan man ng
Bago man ang takbo ng oras at binalik tayo sa simula, pinilit mang umiwas sa damdamin, ikaw pa rin ang dahilan. Sa dami ng maling desisyon, sa dami ng luhang tinago, natutunan kong kahit masaktan, ikaw pa rin ang totoo. Ikaw pa rin sa bawat sandali, kahit pilitin kong kalimutan ka, puso'y bumabalik sa'yo. Ikaw pa rin hanggang huli, kung maulit man ang lahat ng ito, ikaw pa rin ang piliin ko. Kung babalik man ang kahapon, ayusin ko ang bawat pagkukulang. Hindi na kita bibitawan, hindi na kita sasaktan. Ikaw pa rin kahit kailan, sa dami ng mundong pwede kong tahakin, sa'yo pa rin babalik. Ikaw pa rin hanggang wakas, hindi na takot, hindi na iwas, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Sa bawat pagkakataon, ikaw